Kamusta mga kababayan? Milyon-milyon ang kinita, pero nasaan ang mga sabungero? Sa gitna ng Taal Lake ba? O sa bulsa ng mga malalaking tao? Ngayon, bubusisiin natin ang sabungero scam na umuugong dyan sa Kongreso. Kasama ang mga pangalan tulad ni Atong Ang at ang mga pulis na di umano'y kasabwat. Kaya kabataan at mga OFW, ihanda ang kape at simulan na ito. Ako nga pala si #WalkWithLand at ito ang ating misyon, 100,000 subscribers para sa katotohanan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang modern day hero story. Ang kaso ng 34 na nawawalang sabungero na ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ay iniutos na patayin ni Charlie Atong Ang di umano, na isang gambling lord di umano. Yan, inuulit-ulit po natin yan di umano na yan. Pero teka, hindi lang ito tungkol sa sabong. It's about power, corruption, at ang madilim na mundo ng isabong na konektado sa extrajudicial killings. Kaya mga kababayan, sa Manila, Dubai, Toronto, at Sydney, hit that subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Riyadh, at Singapore. Kung gusto nyo suportahan ang content natin, mag-super thanks na rin please para tuloy-tuloy ang laban natin para sa katotohanan. Isang ordinaryong araw sa sabungan, pero biglang nawala ang mga sabungero. No trace, no justice, hanggang isang whistleblower ang nagsalita. Si Julie Dondon Patidongan, dating security head ni Atong ang nagbunyag, mga pulis ang kasabwat at ang mga bangkay itinapon sa Taal Lake. Ayon sa Philippine Coast Guard, 91 bone samples ang na-recover sa Taal Lake at 6 dito ay posibleng human remains. Pero teka, bakit hanggang ngayon walang hustisya? Kung gusto nyong malaman ang buong kwento, i-subscribe na at i-comment ang hustisya sa baba para sa mga OFW sa UAE, Qatar at Canada. I-share ito sa inyong community. Si Atong ang itinuturing na #1 gambling lord ng Pilipinas mula sa kanyang Pitmaster Cup Fighting Group hanggang sa Isabong Empire. Si Atong ang sentro ng kontrobersiya. Pero teka, bakit nga ba nawala ang 34 na sabungero? Ayon kay Patidongan, iniutos ni Atong ang pagdukot at pagpatay dahil umano'y nandaya ang mga ito sa sabong. Parang pelikula, di ba? Pero hindi ito fiction, totoo ito. Ang isabong nung panahon ng COVID-19, sumikat ang isabong dahil sa social restrictions. Pero kasabay nito, lumaki rin ang krimen. Ayon sa Manila Times, mga kaibigan, ang online gambling kabilang ang isabong ay nagdala ng bilyong-bilyong kita. Pero sa anong presyo ang buhay ng mga sabungero? Si Atong Ang mariing itinanggi ang akusasyon. Sabi niya, wala siyang kinalaman. Pero ang whistleblower na si Patidongan, dating tauhan niya, may detalyadong kwento. Mula sa pagkidnap hanggang sa pagtapon ng mga bangkay sa Taal Lake, sino ang nagsasabi ng totoo? O baka pareho silang may itinatago? Kung totoo ang mga aligasyon, parang script ng teleserye. Gambling lord, corrupt cops, at isang lawa na naging mass graveyard. Pero sa Pilipinas, parang normal na lang ang ganito. Di ba? O baka napanood ko lang ito sa Netflix. Mga kababayan, imagine ang Taal Lake, tourist spot by day, crime scene by night. Ano na lang ang susunod? Ang Mayon Volcano ba ang bagong hideout ng mga sindikato? Kung nasyat ka sa kwento,
I-comment ang grabe sa baba at i-share sa mga kaibigan mo sa Japan, Australia at UK. Mag-super thanks na rin please para sa mas maraming ganitong content. Isang congressman ang nanguna sa laban, si Representative Bienvenido Benny Abante. Sabi niya, ang kaso ng sabungero ay isang modern horror story. Kaya naman, hiniling niya ang revival ng House Quad Committee para imbestigahan ito. Pero teka, bakit parang deja vu? Hindi ba't noon pa ito iniimbestigahan pero walang nangyari? Nag-file si Abante ng resolusyon para imbestigahan ang kaso at ang Anti-Online Gambling Act para iban ang isabong. Pero ang PAGCOR ayaw. Bakit? Kasi bilyon-bilyon ang kita ng gobyerno dito. So anong priority? Hustisya o pera? Sa isang banda, tama si Abante. Ang isabong ay konektado sa krimen tulad ng Sabungero case. Pero sabi ng PAGCOR, ang total ban ay magpapabaksak ng ekonomiya. Ano ang totoo? O baka pareho silang tama. Pero iba ang motibo. Sa ibang bansa tulad ng US at Singapore, regulated ang online gambling. Pero sa Pilipinas, parang Wild West, walang kontrol. Kaya nadamay ang mga inosente. O, kung ang Kongreso mag-iimbestiga, baka matagal pa ito kaysa sa teleserye walang ending. Pero seryoso mga kaibigan, kailangan natin ng aksyon, di press release. O kung agree ka, hit that like button para sa mga OFW natin sa Dubai, Singapore at Hong Kong. I-share ito sa mga group chats nyo. Ayon kay Patidongan, ang mga pulis na sangkot sa Sabungero case ay konektado rin sa drug war ng Duterte. Sabi niya, kasi sila yung tagaligpit sa war on drugs noon. Grabe, no? Parang isang krimen ang nagdadala sa isa pa. Sabi ni Justice Secretary Remulla, posibleng may kaugnayan ang Sabungero case sa extrajudicial killings, EJ case. No? Kaya hiniling ni Abante ang Quad Committee na imbestigahan ito. Pero teka, bakit parang walang umuusad? May protection ba ang mga nasa likod nito? O sa isang panig naman, ang DOJ at PNP seryoso raw sa investigasyon. Pero ang whistleblower natatakot para sa buhay niya. Sabi ni Patidongan, si Atong ang nag-utos na patayin siya. Sino ang paniniwalaan natin? O, kung totoo ito, parang Hollywood blockbuster Isang gambling lord, mga corrupt cop, at isang whistleblower na tumakas. Pero sa Pilipinas, parang everyday news lang ito. Okay, mga kababayan, kung ang Taal Lake ang crime scene, baka ang susunod ay Manila Bay. Ano sa tingin ninyo? I-comment ang hustisya para sa Sabungero at i-share sa mga kaibigan mo sa Saudi, Canada at Australia. Noong July 2025 nag-file ng kaso si Patidongan laban sa 12 pulis sa Napolcom. Pero si retired Lieutenant General Junel Estomo, isa sa mga inakusahan, itinanggi ang lahat. Sabi niya, magsasampa rin siya ng kaso laban kay Patidongan. Parang teleserye na naman. Ang DOJ at PCG patuloy na paghahalubhog sa Taal Lake. Pero sabi ni Remulla, long and broad ang proseso. Translation matagal pa ito mga kababayan. O sa isang banda, ang gobyerno mukhang seryoso sa hustisya, pero bakit parang mabagal? May mga sacred cows ba? Tulad ng sinabi ng Malacanang. O baka naman, masyado lang komplikado ang kaso. Sa mga bansang tulad ng Canada at Australia, transparent ang mga investigasyon sa ganitong klaseng krimen. Pero sa atin, parang laging may plot twist. O kung ganito kabagal ang hustisya, baka matuto pa ako mag-dive sa Taal Lake para hanapin ang ebidensya. Kung gusto niyong maabot natin ang 100,000 subscribers, i-subscribe na at i-share sa mga OFW sa Italy, Japan at Germany. Mag-super thanks na rin please para sa mas maraming ganitong kwento. Kaya anong natutunan natin Una, ang Sabungero scam ay hindi lang tungkol sa sabong. Ito'y tungkol sa korupsyon,
kapangyarihan at ang madilim na bahagi ng isabong. Pangalawa, si Atong Anga at ang mga pulis nasa hot seat. Pero hustisya, parang hinihintay natin sa susunod na season na paborito nating serye. At pangatlo, ang Kongreso sa pamumuno ni Abante, gustong-gusto ng aksyon. Pero kailangan natin ng mas mabilis na resulta. Okay, mga kababayan ito ang Pilipinas natin. Pero hindi ito ang Pilipinas na gusto natin. Kaya naman, kailangan natin magtulungan para sa katotohanan at hustisya. Kung naantig ka sa kwentong ito, isubscribe na ang channel natin. Layunin natin ang 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan ang maabot natin. Mula Quezon City hanggang Dubai, Toronto at Sydney. I-like, i-comment ang hustisya at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Singapore at Canada. Kung gusto mong suportahan ang laban natin, mag-super thanks na rin please. Kahit maliit, malaking tulong ito para sa mas maraming content. Okay Okay mga kababayan ang Taal Lake ay hindi lang lawa. Ito'y simbolo ng mga hinintay nating sagot. Kaya't magkita-kita ulit tayo sa susunod na video para sa mas maraming katotohanan. Salamat sa mga OFW sa UAE, Qatar at UK. Kaya ang tunay na bayani, hanggang sa muli, stay woke, stay sharp, at abangan ang susunod nating laman. Okay? Talaga pong maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas!